Ito yung panahon na akala namin kukunin na sa amin si Baby Rata. 2 months old pa lang si Baby Rata sa tiyan ng asawa ko. Biglang dinugo ang asawa ko. Dinala ko na agad siya sa isang kilalang ospital. Sabi dun, kailangan na daw raspahin ng asawa ko. Kaya pinuntahan ko siya, sabi ko, mag second opinion kami sa isang ospital pa. Sinuggest naman nung doktora doon na magpa-ultrasound daw kami. At napakabuti ni God dahil may heartbeat pa si baby. Kailangan din ni Mrs. na mag-bed rest at kailangan din namin every week na magpa-check up sa doktor. Kinailangan din namin magpunta ng Malolos para i-check ang heart ni baby. Binigyan na naman kami ni God ng pagsubok. Sabi ng doktor, may abnormality daw na nakita sa heart ng baby namin. Maliit yung kaliwang side na ugat. Yung isa namang side is normal. Kaya delikado daw yun. Pero nagtiwala lang kami sa Panginoon. Nung mga oras na yan, kinailangan din namin magpunta sa East Avenue Medical Center para dun siya manganak. Katabi kasi siya ng heart center para in case na may mangyari kay baby, kapag na-CS na yung misis ko ay malapit na lang ang tatakbuhin. Pagdating namin dun sa East Avenue Medical Center, kailangan na daw niyang i-admit kasi di na daw lumalaki si baby. Wala kaming dalang gamit nun kaya umuwi muna kami para kumuha ng gamit at bumalik ulit kami dun. Nung in-admit na ang asawa ko, may pagsubok na naman sigad sa amin. Hindi pala pwedeng pumasok ang bantay, kaya doon ako natulog sa waiting area. Pinanghinaan ako ng loob nun kasi walang kasama yung asawa ko sa kwarto. Hindi ko siya matutulungan kung ano yung mga kailangan niya. 3 araw at 2 gabi kaming hindi nagkita hanggang sa nasisarya na nga siya. Hindi pa rin sa amin pinakita si baby ng 7 days kasi kinailangan siyang dalhin sa NICU. Dinadalan ko siya doon lagi ng gatas pero hindi siya pinakikita sa akin hanggang sa nakalabas na nga ang misis ko at umuwi na ulit kami dito sa Bulacan. Habang yung baby namin naiwan doon sa East Avenue Medical Center, 10 days pa siya doon kaya araw-araw akong lumuluwas para dalan siya ng gatas. Dumating yung time na kinailangan na ulit tingnan yung heart ni baby. Nandun yung kaba pero mas nananaig pa rin pagtitiwala ako kay God. Finally, dumating na yung resulta. Sobrang kabado kami nung time na yun. Sobrang napakabuti talaga ng Panginoon. Dahil lahat ng test ng ginawa sa kanya ay normal ang resulta. Napakaraming pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Pero lagi din natin tatandaan na mas marami ang mga biyayang binibigay niya sa atin. Kailangan lang natin laging magdasal at hintayin na sagutin niya ang panalangin natin. Pagkatiwalaan natin si God dahil mas maganda ang plano niya sa atin. Maraming salamat Lord sa isang magandang pamilyang ipinagkatiwala mo sa akin. Walang hanggang pasasalamat at papuri sa iyo Lord.